na, ngayon po January 25 at siyempre sa mga ginagawang tala-orasan po ang ating pong palatuntunan alas 5:13 ng umaga. Kayo po'y magsigising na doon sa mga naghihilata at medyo pakamot-kamot pa dyan ng gumising na po kayo dahil nako, mata-traffic na naman at siyempre this is of course the beginning of a day. Dapat matuwa po tayo magigising pa. Ang problema pag hindi na kayo nagising. Yun ang malaking problema. Oo, malaking-malaki talaga yan. Pero good morning sa inyong dalawa. Kika, na-miss kita. Pero siya naka-red. Oo, hindi mo nakuha yung memo. Hindi nga. Baka sa ibang pintuan ko nalagay. Oo, Si Kiki kahapon ay nasa Sukat, Paranaque. Oo, malayo. Correct. Na-miss kita. Hindi rin kami nakita ng Monday. Ako naman nasa Rizal Park. Nasa Rizal Oo. Park naman. Ngayon lang Day tayo off niya nung Monday, day off ko kahapon. Si Angela ata naka-day off na yun. Day off Yes. ni Angela ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin alamin kung saan nag-day off si Angela mamaya, meron muna akong katanungan sa inyo dalawa. Lagi naman natin umpisa na ating umaga ng mga makabuluhang tanong. Kayo ba naniniwala kayo na bago kayo ipanganak, nakaplano na ang inyong destiny? May destiny na nakalaan para sa inyo? Napakaganda nung tanong na yan. Ngayong magka-25 na ako, napapaisip talaga ako. Ano ba? Napapaisip talaga ako sa tanong na yan. Ano ba yung purpose? Bakit ako nabuhay? Quarter life Oo, crisis. nasa quarter yan life crisis ako. Pero I believe, sa opinion ko, I believe na Martin nakalagay Luther na King, yan, nakalagay na yan sa plano ng Diyos para sa atin. Oo, yun yung opinion ko pero gusto ko malaman pa rin kung ano yung sabi sa Biblia. Ikaw ba, Oo. Attorney G? Anong tingin Ako mo? kasi hindi naniniwala kasi ako na parang yun na nga nung tayo ay kinreate ng ating Panginoon Diyos. Binigyan na tayo ng leeway, binigyan na tayo ng yung freedom. Free at the will. same time free will. At the same time pinabayaan na tayo ang mag-course ng ating destiny. Yun ang aking paniniwala. Gusto ko rin malaman mamaya kay Brother Eli, ano pa talaga ang tunay na kasagutan? Kasi para sa akin, binigyan tayo ng kasulatan, ng banal na kasulatan, at yun ang ating guide. Kung susundin natin yon, tayo ang nagdesisyon nun. Correct. Kung hindi natin susundin yon, tayo rin nagdesisyon nun. Diba? So, yun ang mag-chart ng ating destiny. Maganda nga sana kung ang Panginoon Diyos ang magsasabi, ito dapat ang iyong patutunguhan. Oo. Dahil siya ang nag-guide sa atin. Oo. Diba? Pero may dahilan din kung bakit niya tayo binigyan palagay ko ng pagkakataon na i-guide mo ang sarili mong destiny. Correct. Actually, medyo parehas kami na paniniwala ni Attorney G na parang there's one plan for you, pero may free will kasi tayo. So, Choice mo na. Yes, may mga choices tayong gagawin along the way. Pero ano nga ba ang sagot sa ating tanong tungkol kung sa katanungan, nakaplano na nga ba ang buhay ng tao bago ito ipanganak? Ang sasagot po niyan ay si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Ang natatandaan ko nung nag-aaral ako, elementary, sabi nung kawikaan nila, life is what we make it. You are the master of your fate, you are the captain of your soul. Natatandaan ko yun sa mga literature namin nung araw. No? Nung nag-aral ako ng Biblia, natuklasan ko yung katotohanan na ang buhay ng tao, gusto ng Diyos, mabuhay ka sa ganito. Mabuhay kang ganito, mabuhay kang ganito. Kaya lang, meron tayong free will. Meron tayong free will. Pinagkalooban tayo ng pamimili ng Diyos. Hindi tayo ginawang parang robot na wala kang choice. Ang robot kasi walang choice Nakaprograma sa computer ang buhay niya. Pero ang tao, meron tayong free choice. Basahin natin ang Deuteronomio 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Tingnan mo ang sabi ng Diyos, inilagay ko sa harap mo dalawa buhay at saka kamatayan. Pagpapala at sumpa. Sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Kaya lang, merong pumipili ng masama, ayaw nila nung mabuti. 3 ng 1. Ganito ang bababasa sa 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw
sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayun, meron palang mga tao, mas gusto pa nila yung kadiliman kaysa sa ilaw kasi masama yung kanilang ginagawa. Kaya merong mga tao, kapatid, imbis na piliin yung kabutihan, ang pinili kasinungalingan, ang pinili kadiliman, ang pinili mali kaysa sa katotohanan. Ikalawang Tesalonica, ganito naman ang ating mababasa sa 11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ayun, meron mga tao ayaw ng totoo, mas gusto kasinungalingan. Ayaw ng maliwanag, gusto dilim. Ayaw ng mabuti, mas gusto yung masama. Merong ganong namimili tinan mo may mga kabataan ngayon, alam naman nila na yung droga nakakasira ng isip yun. Marami nang napunta sa psychopathic kakakain ng droga. Nagdodroga pa rin. Pero kung ang tatanungin mo, ang plano ng Diyos, gusto niya lahat ng tao maligtas. Itinuro niya nga kung paano tayo mabubuhay Kung ikaw ay anak, paano ka susunod sa magulang? Kung magulang, paano mo aakayin yung anak mo? Kung ikaw ay may asawa, lalaki ka, paano ka makikisama sa asawa mong babae? Yung babae, paano makikisama sa lalaki? Paano ka makikipagkapitbahay? Paano ka ba maghahanap buhay? Yun ang plano ng Diyos sa atin. Kung paano ka maghahanap buhay, kung paano ka kakain. Kailangan ba kain ka ng kain? Kagaya ng tao ngayon, kain ng kain ng kain ng kain. Walang tigil. Ang nangyayari, naninigas na lang basta. Inaatake sa puso kasi napakalaki ng kain, masyado ng barado mga ugat, kung ano-ano pinagkakain. May aralan Diyos lahat At kakainin mo. Paano ka kakain? Saan manggagaling ang kakainin mo? May aral lahat. Kasi yun na nga yung plano ng Diyos sa atin. Kaya lang merong mga tao, kung ano yung gusto niya, yun ang sinusunod niya. Kaya nga yung panalangin itinuro ni Kristo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, gawin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kailangan masunod natin yung kalooban ng Diyos Meron siya talagang plano para sa atin. Kaya lang, meron talagang ayaw sumunod. Mas gusto yung masama kaysa sa mabuti, mas gusto yung kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Yun ngayon ang binigay na kalayaan sa atin, mamili. At kung ang pinili mo ngayon yung masama, ang consequences nun, mapaparusahan ka. Pero kung ang pinili mo yung kabutihan, ang consequences nun ay i-reward ka ng Diyos. You will be rewarded. And the reward will be life everlasting o buhay na walang hanggan. Kaya dun sa tanong mo, kapatid, na nakaplano na ba ang buhay ng tao bago panganak? Merong plano ang Diyos, kaya lang meron tayong free will. Kaya kung minsan, di nasusunod yung plano ng Diyos. Tama na naman yung sinabi mo, Attorney G. Hindi, talagang ganoon dahil nga hindi naman ito ang ating Panginoon Diyos ay isang Diyos na mapag-imbot, hindi siya yung madamot. Correct. Binibigyan niya tayo ng free will. So tayo, binigyan niya tayo ng free will, pero binigyan din niya tayo ng guidance. Correct. Sa pamamagitan ng Biblia. Correct. So kung lahat ng gagawin nyo, dapat nakabase dito. Correct. Para naman naayon sa kung ano yung kagustuhan. Oo, kasi ang ganda nung sinabi ni Brother Eli na syempre ang Diyos, gusto niyan maligtas naman talaga tayong lahat. Kaya nga, di ba, binigyan niya tayo ng idea kung paano maging ideal na anak, maging ideal na kapatid, through the Bible nga, di ba? Pag nagbabasa tayo. Pero, well, dahil nga sa free will natin, minsan yung iba na lilihis ng kaunti, hindi nasusunod yung kagustuhan natin. Lahat ng bagay, walang hihigit at walang bababa doon sa kung ano nakasulat sa Biblia. At siyempre mga kasabay, dahil nga po pinag-uusapan natin ng Biblia, tatandaan po natin, itong buwan po ng Enero ay diniklara po ng ating Pangulo na isang National Bible Week. Bible Month. Bible Month. Pero itong week na ito ang National Bible Week po. Kaya po tayo magbabasa ng Biblia kasama ang buong pamilya at ituturo po natin ang
ang sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos. Correct. Yan na yung gawin yung bedtime stories sa mga anak ninyo, Tama. di ba? Huwag na yung mga iba pang mga hindi naman talaga ganun kasing kabuluhan tulad ng Biblia. Kaya maraming salamat po kay Brother Eddie Soriano para sa atin naging biblically speaking. At kahapon, may kasama ko magandang babae. Parang hindi ko nakikita yung magandang babae na yan eh. Day off niya ngayon. Day off niya ngayon. Kanya-kanya kami ng ano niyan toka ng araw eh. Ang ibig mo sabihin, ang day off nyo ay yung hindi magpapahinga kung hindi lalabas ka. Lalabas ka, Ayan. mamamasyal. Correct. Ayan. Pero mamaya natin nahanapin yan. Kasi palagay ko Nag-enjoy pa siya sa day off niya. Gutom na ako. Ako rin, gutom na ako. Gutom Ano na? ba girls ang ating ihahanda para sa ating quick meal? Hi, Kika! Hi, Rina! Na-miss ko to, itong Oo quick nga. meal na ito. Welcome back sa'yo dito sa kusina. Naku, Nax. kailangan kang pakainin ngayon. Dahil Medyo mukhang namayat napagod. ng konti, Oo, napagod ka sa mga Ika. activities. Ganyan talaga. Yung katawan, yung amoy ni Rina pang Miss Universe. Hinahabol ko kasi yung katawan. Yes, Miss Universe. Alam mo, Oo sabi nga. ko nga Hinahabol pa yung lagay na yan. Sabi ko kahapon, Nina, ewan ko kung narinig mo, pag Oo. nakita kita, feeling ko, sobrang galing mo nang lumakad. Lakad pang miss you ka na. Huwag na Ang galing ko tumakbo kasi hinahabol ko silang lahat. Ambush interview. Dapat pala hindi ka masyadong naka-high heels doon. Ay, hindi. Ginagawan ko ng Comfortable shoes paraan. ka Oo. naman. Minsan talaga nagfa-flats lang ako. Lalo na yung nasa baggage at vegan, nag-flats lang talaga ako. Hindi ko na carry mag-heels noon pag tumatakbo. Oo, syempre. Oo. Pero ito ang ating quick meal ngayon. Ano ba yung ating ihahanda ngayon? Oo, Kikay? naku, Rina, nabalitaan ko gusto mo to, kaya ito yung ating quick meal. Dahil gagawa tayo ng cheesy onion rings. Wow. Yan eh. Alam mo ba, nakapag-research din ako ng konti about sa Oo, onion. bakit? Ano ba yung... Scientific name ulit, Capia. Ano? Scientific name niya, Capia. Galing sa Capia. Greek word na Capia. O, tsaka kung bakit umiiyak yung tao daw kapag nagka-cut sila ng onions. Totoo ba yun? Oo, kasi may enzyme daw yan na allinase ang tawag na Allinase. nagpapaiyak sa isang tao. Parang piniprevent niya na makat yung onion. Kaya yan. Pero alam mo ba na ang onion, ang benefit din yan, it's good for infection, tsaka immunity rin siya para sa may mga sakit, pampaboost ng immunity natin sa Marami katawan palang natin. benefits itong onion. Yes, so tsaka pag may infection ka nga, maganda rin ito. Oo, kaya Ayan. syempre, ito yung ating mga ingredients sa ating paggawa ng cheesy onion rings. Syempre, Rina, hindi mawawala dyan ang ating onions. Ito may white onion tayo. And we also have cheese and 3 tablespoons of flour. At syempre, meron tayo dyan ng salt and pepper to taste. At meron din tayo ng 1.5 cup of crumbs. At syempre, para maluto yan, kailangan natin ng cooking oil. Oo. Simulan natin, Kika, ang ating pagluto ng ating cheesy onion rings. Okay, let's go! Okay, number 1, mga kasangbahayan ng ating white onion, hiwain at i-dissect mo yan into smaller pieces. Dissect. Tapos, Yung ating flour, ilagay dyan ng salt and pepper, tapos lagyan ng 1.5 cup of water, at haluin. Tapos ito na ilagay dyan ng ating onions. Ayan, bababad natin dyan. At ilalagay yan sa ating breadcrumbs. Ayan, at i-deep fry natin ito. Oo, and of course, ayan na. Gawang-gawa ng mga kasangbahay ang ating napakasarap na cheesy onion rings. na may dip pa. May dip ata itong binawata dyan. Siyempre, kailangan tikman natin. Oo, kung you do masarap the ang honor ating because I nito. know kailangan mo ng... Halika na, samahan mo. Kung mag-toothbrush na lang tayo after. Hindi ako big fan ng onions, mamaya na lang after ko mamalengke. Masarap. Masarap. Masarap siya. Kaya ko dong ubusin. Ang gusto ko dyan may cheesy para sa mga taong tulad ko na hindi masyado mahilig sa onion. Oo, Masarap. Masarap siya. At Yes. syempre, masarap din yung dip, Dagdag flavor. At yan po ang ating quick meal for today. At syempre, mga kasangbahay, ngayong may energy na tayo to conquer the day, alamin po natin kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga prutas dito sa Burnaby Market para sa ating palengke Price Watch. Good morning, Kuya! Good morning po ulit sa inyo, mga kasangbahay. Ako po si Kikay at dito pa rin ang Palengke Price Watch. Kaya syempre, nagbabalik ako dito once again sa Burnaby Market in San Antonio Valley 1 in Parañaque City. At ngayon, ihahatid ko sa inyo kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga sariwang prutas na benta ni Tatay Severino. Hi, Tatay Severino! Good morning po!
Ito mga kasangbahay, ang presyo po ng pongkan ngayon ay 10 pesos po yan per piraso. Ito, nako, favorite ko to ha. Fuji apple mga kasangbahay, ito po ay pamanak sa presyong 15 pesos per piraso. Mas mataas po talaga ang presyo nitong Washington apple sa halagang 25 pesos per piraso. Hindi rin magpapahuli dyan ang ating pera sa halagang 20 pesos per piraso. Yung ating kiyat-kiyat ay naghahalaga po sa presyong 50 pesos po yan per pack. Stable pa rin po ang presyo ng ating pakwan sa halagang 120 pesos per kilo. Meron din tayo dito na melon sa halagang 30 pesos po yan per piraso. Meron din si Tatay Severino ng papaya sa halagang 40 pesos po yan per kilo. Itong ating mangga, 90 pesos po yan per kilo. Meron din po tayo ng green mango sa halagang 80 pesos per kilo. Meron din tayo dito na piñat. Yan po ay makukuha niyo sa presyong 70 pesos per kilo. Last but definitely not the least, ang ating lakatan, 60 pesos po yan per kilo. O ayan mga kasangbahay, ngayon alam niyo na po ang presyo ng ating mga sariwang prutas dito sa tindahan ni Tatay Severino. Salamat po. Thank you. At syempre mga kasangbahay, gusto ko na rin pong pasalamatan ang buong pamunuan nitong Bernabe Market sa pangunguna po ni Kapitan De Lima, Chances Jr. at syempre si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque City. At pati rin syempre sa ating mga tindera at tindero na aking nakasalimuha. Mga kasangbahay, ako po si Kikay at dito pa rin ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning, Kuya! O ayan ang mga kasangbahay, ngayon alam nyo na po ang presyo ng ating mga prutas dito sa Bernabe Market and Sukat, Parañaque City. Kaya alam nyo naman na kung malapit lang kayo sa lugar na yan, ako, sugod na kayo dahil malay mo, makabuena mano ka pa. Yan po ang ating Palengke Price Watch for today. At syempre kanina hinahanap ko yan eh. Hinahanap ko yan eh. Alam mo naman kulang ang Miss Universe GMK kapag wala yan. Oo. Ano si Angel? Angel! Good morning, Kuya! At happy Wednesday po sa ating mga kasangbahay. At of course, ating mga kasama dyan, Attorney G, sa bahay ni Kuya. At of course, nakikita nyo naman po, as you can see, wala po ako ngayon sa ating bahay dahil nandito po ako naman po ngayon na lumabas. Di ba po? At talaga naman po, kung mahilig po kayo sa mga laruan, talagang tamang-tama po ngayon kung nasaan po ako ngayon. Dahil napakaraming laruan, iba't ibang klase, over 13,000 na mga laruan nandito po. Kung nasaan ako ngayon, talagang mapapawaw kayo. Dito po sa Wow Toy Museum, dito sa Sergeant Rivera A. Bonifacio, Quezon City. Awesome. Ayan. Papakilala ko muna sa inyo ating kasama ngayon. Ayan, si Giant Pikachu. I'm sure ang dami mga, di ba? Ang dami nagkagusto kay Pikachu dun sa laruan na, yung game na Pokemon Go. O, di ba? Hi, Pikachu! Good morning ka muna! Ayan. Ang gumagano. Mati ako napapagano na. Tuloy na aking nabanggit, mga kasama dyan sa studio, ito nga pong Wow Toy Museum ay napakaraming laruan. Ito ay Toy Museum, di ba? Over 13,000 toys po ang ating makikita dito. From yung mga lumang laruan na usong-uso noon na I'm sure alam na alam niya nila Direk Lito, nila Tito Jokas, di ba? At of course, down dun sa mga laruan na usong-uso naman ngayon, di ba? Dito po sa kaliwang estante, makikita po natin yung iba't ibang klase ng mga musical instruments. Mamaya, samahan niyo po akong i-explore at alamin kung ano-ano po yung mga laruan na sinasabi ko. Basta to give you an overview, ito pong Wow Toy Museum, nagsimula po sa personal collection, nilagay po sa cabinet, dumami, naging isang buong kwarto, at ngayon po ay museum na. Okay, dito po sa aking kanan naman, makikita nyo, ito very familiar po sa atin lahat ito, mga Disney characters. Nandito si Aladdin,
Si Cinderella, si Little Mermaid, nandito din. Si Belle ng Beauty and the Beast at yung mga iba't ibang characters doon sa pelikulang yun. Si Winnie the Pooh, nandito din. Ang Minions, nandito. At kanina, nandito talaga yung favorite ko. Talagang yun ang unang-una kong nakita dito. I-collection po siya ng Star Wars. At dun sa mga mahilig naman ng Voltes 5, nandito din. Iba't ibang klaseng robot ang inyong makikita. At tulad na aking nabanggit, maya-maya lamang po ay samahan niyo po akong i-explore para makita po natin talaga kung ano-ano pa yung mga laruan na naandito. Ayun, napakaganda naman ng museum na yan. Nagsimula sa collection lang. Oo. Ngayon museum na. Gusto ko yung Voltes 5 dati. Oo, ako tuwang-tuwa ako dyan kay Pikachu. Ang cute-cute niya. Nangolekta ba kayo ng toys before? Nangolekta ba kayo ever ng toys? Powerpuff Girls. Powerpuff Girls? Bakit Powerpuff? But I'm so proud kasi si Angel alam ko matakutin siya sa ano, diba? Sa mascot? Sa mga mascots, sa mga puppets, ganyan. Pero ngayon, kahit super laki ni Hindi mo Pikachu. lang alam. Akala mo lang. Medyo kanina pa yun siguro. Nanginginig. Pero mamaya babalikan natin si Angel na live po yan mula sa Wow Toy Museum. Siyempre alamin pa natin paano ba talaga na-set up yan, paano ka makakapunta dyan, may bayad ba yan, at ano Correct. pa ang mga makikita natin maliban doon sa mga nasabi lang ni Angel kanina. At siyempre, welcome to the program, Doc Peg. Pegs! Good morning! Talagtagan ng Miss Universe natin dito. Buti na lang. Nagbabali ka. Little Miss Philippines. Parang puro little tayo. Nagbabali ka na ang lahat ng mga bituin. Oo, bawat area merong representative. At syempre mga kasambahay, kung meron po kayong katanungan patungkol sa inyong medical o legal concerns, mag-text lamang po kayo or tumawag sa mga sumusunod na numero sa inyong mga screen. Ito po ang 4426256 o ang 4426257. At syempre para naman po sa ating mga Globe subscribers, ito po ang numerong 0995-582-3762 at para naman sa ating mga kasangbahay na Sun subscribers, ito po ang 0932-947-5386 o mag-send lamang kayo ng mensahe sa aming Facebook account. Ito po ang www.facebook.com/goodmorningkuya at itype lamang inyong name, age, location at ang inyong katanungan. Alright, and syempre meron tayong mga gusto pasalamatan. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. I would like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms, Malunggay Osteogard. Tulong iwas osteoarthritis sa Osteogard. Go Galaw! Wow! La 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 la. Ayun naman. At syempre, mga kasabay, baka po kasi nakakalimutan nyo, ngayon po yung January 25. 2 araw na lang, Sabado na. Wednesday! Oo, kaya Wednesday na ngayon. Yes, Wednesday po. At syempre, Midweek. 5:38 po ng Wednesday. umaga. Yeah. Ngayon, Wednesday. Doc Pebbles Day ang Wednesday. Miss kita, Attorney G. Oo nga, alam mo naman. O kaya Doc, ngayon mag-word of the day tayo ngayon. Yes. And our word of our day. Word for the day. Rampant. Adjective. Not restrained. Example sentence. Diseases associated with contaminated water are rampant in the country of Haiti. In Tagalog, laganap. rampant. Rampant. Criminality is rampant. Yes. Oh. According to President Duterte, drugs in the country is or are rampant. Drug addiction. There's still bribery. It is Rampant still bribery. rampant. Oo. There is rampant bribery still. Oo. The Miss Universe fever is still rampant until the end of this month. Oo nga, palagay ko magmadami pa mag-i-stay after that. Oo, marami. Pati yung mga contestants, gusto daw nila nga after daw nitong competition ay makalibot din sa ating bansa bago sila bumalik dun sa kanilang bansa. Oo. Naku, basta sana ipagdasal natin na maging mapayapa itong pagdaraos ng Miss Universe. Oo. ASEAN din.
Yes. Remember, kasabay din itong ASEAN na humihingi nga ng tulong ang ating pamahalaan sa pribadong sektor. Sa ating po mga mamamayan, basta may mga ganitong international events, medyo mag-behave naman tayo kasi kinakailangan ipakita natin yung kagandahan ng ating ugali at saka yung kagandahan ng ating bansa. Siyempre para sa ating turismo yan. Para naman maging rampant ang tourist dito sa Pilipinas. Correct. Yes, galing naman. Ang Ano? ganda, actually, ang ganda ng pagkatagalog ni Monica talamak. Talamak. Yes, Rampant, oo. talamak. Talamak. Pero pagka talamak, parang negative dapat. Oo. Talamak eh. Negative. Di ba? Madalas, mas Dapat parang ginagamit siya in a Adjective negative kasi siya, way. di ba? Adjective. So parang to describe something which is negative. Kasi talamak eh. Di ba? Yung. Kung maganda yung kasunod nun, something good, parang hindi talamak. Parang na hindi akma. Parang hindi akma. Oo. Naak. Lumalalim ng Tagalog ng mga Galing, tao. Parang si Monica lang yan eh. Nahawa na ako sa kalaliman ni Monica today. Tsaka ni Kuya. Oo, si Kuya kasi madalas nangahawa ng kalaliman ng mga katagulugan yan. Oo. At syempre sa pagpapatuloy ng ating public service dito sa Good Morning Kuya, ituloy-tuloy na po natin ito sa ating ikonsulta mo. At dahil nga today is Doc Pebbles Day, ayan, meron tayong question medical dito, Ano? Doc Kaya Pebs. So, ano unahin na yan? kita. Ayan. Sige. This one is from Miss Annabel de la Cruz. Siya po ay 56 years old. Mula siya sa Sukat, Muntinlupa. And naka-phone patch, nakapatch siya sa ating linya ng telepono. Magandang umaga po, Miss Annabel. Miss Annabel? Good morning po. Yes, Miss Annabel. Long distance ata eh. Baka na-traffic pa yung ating babalikan ating na lang line. natin siya. Sige, babalikan natin si Miss Annabel. Pero habang iniintay natin siya, Doc Pebs, relax ka lang dyan. Magli-legal question muna tayo. This one is from Mark Shano naman. Mula siya sa Bohol. Attorney G, ito yung kanyang question. Pwede po bang kasuhan ang employer kung wala po silang pinipirmahang contract for regularization? Base sa unang kontratang pinirmahan namin, after na 6 months probation ay pipirma na po kami ng bagong kontrata for regularization. Lagpas 1 year na po ako sa employer ko pero hanggang ngayon, hindi pa rin po ako pinapapirma ng bagong kontrata. Yon ang kanyang question, Attorney G. Ayan, maraming salamat po Mark Siano ng Bohol. Alam mo Mark, una muna doon sa bago yung mga katanungan mo, tatandaan natin siyempre kapag ka magtatrabaho ka, magsisimula ka sa pagtatrabaho, whether ikaw ay regular o whether ikaw ay contractual, lagi merong kontrata siyempre. Mas maganda yung may kontrata sapagkat yun nga yung magpibigay ng protection hindi lamang sa employer mo, kung hindi sa iyo mismo bilang nagtatrabaho. Ang basihan lagi ng karapatan, ang basihan ng obligasyon ay kung ano yung mga nakasulat doon sa kontrata at yung basihan ng mga benepisyo ay yung nakasulat sa kontrata. Siyempre, kahit wala namang kontrata, pwede namang sabihin na may batas naman eh. Kaya lang, yung kasing kontrata is the law between the parties. Kung ano yung nakasulat doon at nasusulat doon, yun ang susundin ng partido sa pakikipag-ugnayan nyo bilang employer at saka employee. Number 2, yung sa katanungan mo, yan nga yung issue ngayon tungkol sa ENDO, yung tungkol sa contractualisasyon. Sa batas natin, sa Labor Code of the Philippines, pagka ikaw ay nakapagtrabaho, immediately 6 months or 6 months and 1 day, immediately ikaw ay gagawing regular. Automatic yon. Yes. Ibig sabihin, obligado ang employer na ikaw ay i-convert from whatever status, lalo na kung ikaw ay contractual, into a regular employee. Kung nakakaisang taong ka na at hindi ka pa na-issuehan ng bagong kontrata o na i-convert into a regular employee, malaking problema yan ng iyong employer. Pwede mo na silang ireklamo ngayon sa ating Department of Labor na yung nag-issue sila ng bagong memorandum circular patungkol sa pagbabawal ng tinatawag na contractualisasyon. So ikaw ngayon sa abatan ng ating batas ay isang regular na empleyado at dahil regular ka empleyado, lahat ng mga karapatan ng regular employees ay pwedeng makuha mo. Katulad halimbawa, paternity leave, sick leave, vacation leave, and such other benefits na nabibigay sa isang regular employee na hindi nabibigay sa isang probationary employee. Ngayon, may konti lang tayong problema dahil baka kasi ang nature ng trabaho mo, yung sinasabi mo nga
na parang seasonal. O yung sinasabi mo na dahil sa may gagawin ka lang na isang trabaho. Oo. Okay. Ang sinasabi po ng mga medyo makakaliwang grupo, dapat lahat ng klase ng contractualisasyon ay makover. Although may nilabas nga po yung Department of Labor, mukhang yung mga ganung bagay ay hindi lahat maisasakatuparan. Pero just the same, base sa pagkakasalaysay mo, Mark, ikaw ay regular employee na, and therefore, pwede mo i-compel ang iyong employer na mag-issue na sa iyo ng bagong kontrata, pumirma ka na, and you will now be entitled to all the rights and benefits of a regular employee. Iyon. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na DOLE po sa inyong lugar. Okay, maraming salamat Attorney G, pero may isa pa tayong question. This one is from Miss Joy A ng Taytay Rizal. Ang kanyang question, ang asawa ko po ay may karelasyon na empleyado ng gobyerno. Kanino po ako dapat lumapit para magsampa ng kaso? Sakit naman yan. Para may narinig akong ganun Oo, parang legally yours, ano lang to ha? Taga-gobyerno na may karelasyon. Oo. Di ba? Ang aking pagmamahal ay hindi niya sinuklian. Ah, sakit. Hindi. Pagka po ganun, siyempre po yan ay administrative case yan. Kasi sinasabi po ng ating batas, yung tinatawag na Republic Act 6713, yung Ethical Standard for Government Official and Employees. Na mga nasa gobyerno ay kinakailangan daw mabuhay ng payak, kinakailangan mamuhay ng moral, kinakailangan maging modelo ng ating mga mamamayan, kaya nga sila nasa public service. So unat-una muna siguro yung kung gusto mo talagang kung yun ay may relasyon sa kanyang pagiging empleyado at medyo hindi siya namumuhay ng tama base sa kung ano yung pinag-uutos ng batas, pwede mo siyang pailan ng kasong administratibo. Pwede ka magreklamo doon mismo sa kanyang opisina. Di ba? Doon sa para man lang kahit paano, either masuspend siya o matanggal siya o kahit paano mabigyan siya ng sanction, lalong-lalo na ng Civil Service Commission. Pero kunwari na lang naman na ayaw mo nang pakialaman yung kanyang pagtatrabaho dahil iba naman yon, hindi naman related halimbawa yon sa ginawa, pwede ka lang mag-file ng kasong kriminal. Yes. Dahil alam naman na may asawa eh. Hindi ba pagkatapos nakikiapid pa doon sa may asawa. So pagka po ganun, pwede kayo mag-file ng kasong kriminal. Siyempre, ang aaminin ko sa ganyan, madali kasi mag-file ng kaso lagi. Di ba kung napapansin nyo, lagi ko sinasabi, napakadali mag-file ng kaso. Kaya mo bang ituloy? Kaya mo bang hanggang sa katapusan? Baka maya-maya na i-file mong kaso, maya-maya pagka yung nagkakainitan at saka mo withdrawin, mapapile lang ka rin ng kaso. So, ibig sabihin, dapat pagka nag-file po kayo ng kaso at ako magsasabi sa inyo na pwede kayo mag-file ng kaso dahil po talagang meron naman pong cause of action, kaya lang, dapat hanggang sa katapusan. Di ba? Yung hindi yung parang bandang huli, bibigay ka lang o kaya gusto mo lang makasakit o gusto mo lang makabawi, magpapile ka po ng kaso. Pwede rin po kayong file ng kaso dahil pagka po may malisya ang pagpapile nyo, ang tawag doon, malicious prosecution. Hindi nga kasong kriminal, subalit pwede kang kasuhan ng damages. Nanirang puri ka halimbawa. Yung pagpapile mo ng kaso, napahiya yung tao. Hindi naman pala totoo ang akusasyon mo sa kanya. May mga sleepless nights, wounded feelings. Di ba? Malaki-laki din po yan. Lalo pat ang na-file mo ng kaso, ay may karangalang pinoprotekta at pangalan. Correct. Di ba? So, walang problem daw. You can always file a case. Attorney G, naisip ko lang, no, will it make any difference kung waring yung babae na sabihin natin na kinakasama nitong asawa niya, hindi siya aware na married yung lalaki? Parang nagpanggap si lalaki na single man siya at wala siyang sabit na asawa. Will it make any difference? Yeah, nangyayari yun. It's a matter of defense. Meron nga minsan nagpapakasal, hindi niya alam na hindi pa pala na nakasal na pala. Nagpakasal sila ngayon. So ang tanong dyan, pwede mo ba siya makasuhan din ng bigamy? It's a matter of defense. Kasi nagpakuha ko ng Senomar, wala naman talaga nakita nakasal na pala siya. Di ba? So may mga ganun talaga, may mga pretenders, so may mga nanluloko na ganyan. Bandang huli malalaman mo may relasyon na pala o may asawa na pala. And therefore, pwede mong i-absuelto yung sarili mo. Parang biktima ka rin kasi in the Biktima process. ka rin naman. Ayun, maraming Ayun. salamat, Attorney G. At ngayon naman, balikan natin si Miss Annabel de la Cruz. Again, siya po ay 56 years old mula sa Sucat, Parañaque. Ang kanyang question ay something to do with sa kanyang health. No? Medical question po ito. Magandang umaga, Miss Annabel. Good morning po. Yes, Miss Annabel, kasama po natin si Dr. Pebbles. At maaari nyo na po ikonsulta ang inyong concern. Apo. Yes, Miss Annabel, go ahead po. Good morning po, Yes po. Dr. Pebbles. Morning po. Magandang umaga po. May katanungan lang po ako. Tungkol po dun sa... Yes po, Miss Annabel, go ahead po.
Apo, may katanungan po ako tungkol po doon sa, nagpaano po ako sa doktor, yung sa ankle bronchial pressure. Ngayon po, ang resulta po sa akin, itatanong ko lang po kung ano po itong interpretation nila sa akin, yung aking sa paa po ito some arterial disease daw po yung ang lumabas doon sa interpretation. Ay ang ano po doon ay tsaka po yung abnormal vessel hardening from PBD. Hindi ko naiintindihan yun. And I think it must be antebrachial pressures. No? Those are the ones that we would take kung alam mo, tinitingnan namin, or it is one of those things we assess kung maganda ang daloy ng dugo papunta sa paa, no? Lalo na kung merong diabetes. May diabetes ho ba kayo? Wala po. Oo. Bakit po nila pina-check yan? May sugat ho ba kayo na hindi gumagaling o namamanas palagi yung inyong paa? Wala naman po. Oh, usually, routinely, no, I would request that kung gusto ko i-assess yung perfusion o daloy ng dugo papunta sa ating paa, technically, tinitingnan yan kung maganda ba, may bara, mabagal yung daloy ng dugo, no? So, I think, I don't know why your doctor asked you to have it done. Bakit kaya niya pinagawa? Para sana makita ko yung context ng pagbigay ng test. Opo. Hindi ko nga po, kaya po may binigay nga po silang gamot. Hindi ko naman po mainom-inom. Yun po sa aking kaliwang paa po, marami po kasi ako yung mga ugat na maliliit po, na mapula. I see. Po yung mga paa ko. Okay. So, kaya nila hiningi, yun yung tinitingnan natin, yung daloy ng dugo. So, maaari binigyan nila kaya ng gamot na pampalabnaw pagpalabnaw ng dugo o kaya ay just to improve the circulation dun sa inyong paa. Siguro kung hindi nyo po maintindihan, I think the main advice that I would tell you is you go back to your doctor. Tanong niyo po, para saan ho ba tong test na to? Ito po ba ay dahil dito sa mga namumulang mga ugat sa aking paa? At papaliwanag ninyo sa kanila para naintindihan din ninyo kung bakit kayo inom ng gamot at para saan yung gamot. Kasi naintindihan ko po kayo pagka hindi nyo naintindihan bakit, then bakit nga naman ninyo inumin, diba? But ang antebrachial pressures, tinitingnan namin yung daloy ng dugo papunta sa paa. Para lang, maari kasing kung mabagal siya, mangyayari, kumbaga, kung ang main highway natin, katulad ng EDSA, ay barado at may traffic, ang mangyayari, yung mga kotse dadaan dun sa mga maliliit na kalye sa gilid, di po ba? Parang ganun din po. So kung may bara o mabagal ang daloy ng dugo sa inyong paa dahil dun sa yung main vessels natin ay may mga maliliit na bara o kaya mabagal na yung flow ng dugo dahil kasi ang daloy ng dugo kasama nun yung muscular wall ng blood vessel So kung meron na ring diferensya yon, mabagal din yung daloy ng dugo. So mangyayari, dadaan yun sa mga maliliit na veins at arteries natin or arterioles. At yun yung maaring nakikita ninyong namumula at na parang prominente. Kasi sa kanila, doon naman dumadaan yung daloy ng dugo. So yung binibigay na gamot ng inyong doktor ay maaring makakatulong ito sa ganitong sakit. No? In fact, pagka ganyan, kasi minsan ang nagiging complaint ng patient, hindi lang sa palaging nakikita yung mga veins or yung arteries. Nangyayari po para pong namamanas, lalo na sa hapon. So, hindi naman po ako namamanas. Oh, very good. Then, maaga pa, no? So, kung ganun ang inyong symptoms, might as well you just go back to your doctor, patanong ninyo. Pero yun po ang naiintindihan ko sa antebrachial pressure index. We look at how the blood is flowing down to your foot. Sige. Okay. Ayun lang po. Alright, thank you.
Alright, maraming salamat po, Miss Annabel de la Cruz. And of course, maraming salamat, Doc Pebbles Thank and you, Attorney G. Monica. At para po sa mga gusto pa po magpadala na inyong mga legal and medical questions, bukas po ang aming linya, pati na rin po ang aming mga social media accounts para po tanggapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Rina. At hindi mawawala ang ating Fitness 101. Today it's Wednesday at magpo-focus naman po tayo sa ating obliques and transverse abdominis. So our first exercise, ang tawag po dito ay side jackknife. So lying position, para po siyang plank position. Okay? And then jackknife, para po matarget ang ating obliques, ililift lang po ni Sarah ang kanyang legs. Okay? So once you do this exercise, ito po ang matatarget area, ang ating obliques. You may do this exercise for about 10 to 15 repetitions, at least 3 sets. Our second exercise is called Saxon side bend. So hahawak lang po siya ng weights. Okay, once again, na e-exercise na rin po ang ating shoulder. Magbe-bend lang po siya. And you may do this workout for about 10 to 15 repetitions, at least 3 sets. Ang ating pong third exercise ay tinatawag na speed rotation. So basically, rotate lang po niya ang kanyang katawan. So once again, targeting her obliques o yung gilid ng kanyang abs. For our fourth exercise, gagamit po tayo ng Swiss ball. So this time, magpa-plank po si Sarah. And aside from planking, iro-rotate din po niya ang ball para po natatarget na rin ang kanyang obliques. So once again, kasambahay, ang planking is good for our transverse abdominis. And then at the same time, once na i-rotate po natin ang ball, natatarget naman po ang ating obliques. And for our last exercise, i-demonstrate ko po ito sa inyo. Ang tawag po dito ay Swiss ball pull-ins. So basically, ilalagay lang po natin ang ating legs on the ball. Okay, plank position po. And then para tayong nagre-reverse crunch. Talaga ang core workout, especially nga ngayon ni Miss Universe dahil 'di ba may criteria for judging din sila when it comes to poise. Yan kasama dun sa judging nila. So maganda rin itong core workout na to dahil nakakapag-improve din yan ng posture ng isang tao. Tsaka through posture makikita rin nila yung confidence ng isang tao. Pag maganda yung posture nila, 'di ba? Parang sinasabi, sobrang confident niya, 'di ba? So maganda itong mga workout na to para makatulong. At syempre abangan nyo rin dahil nga itong mga kandidata natin, sobra din sila mag-workout, no. Sinisingit pa nila dun sa mga schedule nila itong pag-workout nila kasi meron silang ka-tie up na gym ngayon sa May Ortigas area. Doon sila nag-workout kapag may free time lamang sila. Lahat sila pumupunta doon. Parang hindi ganun malayo, ano? Halimbawa, nandun siya sa Conrad Hotel, tapos pumunta ka pa sa Ortigas. Meron kasi silang ka-tie up na parang isang CrossFit, ka-tie up nitong bagong owner nila na WME. So doon sila nag-workout. Pero madalas din naman kung saan yung CrossFit na malapit sa kanila. Siguro Parang may mga- feature lang sila na Ortigas area. Mga candidates na yun, walang mga abs, no? Ha? Walang abs. Walang Wala. Walang
tabs. Walang tabs. Oo, puro mga abs sila. Pero iba na kasi yung competition format ngayon. Hindi na nila papakita medyo yung abs nila. Diba? Pwede na tayong Monokini lumaban na. dyan. Oo, kayang-kaya natin Kayang-kaya yan. tayo kikay Kayang-kaya dyan. na lumaban. Ito kasi mga pinapakita yung mga exercises, panunuurin ko na lang. Oo. Tinamad na. At Okay. siyempre, hindi na kinakailangan mag-exercise itong dalawang tatawagin natin. Ang dalawang marangal, Tita Beth and Tito Joe. From George, napapaligiran kayo ng ano, ng mga magaganda. Miss Universe. Oo. Sabi ko na nga ba, Siya yung Tito ano Joe, dyan, yung mga Si naka-baby Kikay, ano yan? ganda-ganda. Si Kikay, kandidato ko yan for Little Miss Universe. Akala ko ba si Rina? Miss, Little Miss Philippines nga lang ako. Little Miss Universe na. Huwag Miss lang Universe. basta- Sige. Ay, dito nga si Doc Pebs eh. Oo nga, nakita namin, naka-pink. Naka-pink. In They're love si beautiful. Doc Peebles. In love. Ganda-ganda. So, mamaya pala, papakainin nyo na naman kami dyan. May Opa. pagkain na kayo. Hanap. Si Ate Beth kasi the last time mahiyang kumain. Eh kasi isang piraso ko. I-share ko Nagagawan ko si Tito Joe, di ba? Dalawa lang kasi ang pinggan. Ano tinatalakay niyo, Tita Beth? Eh, syempre, ito pa rin. Yung mga pulis na tiwali from pulis George. na mababait. Na di ba kanina pinag-usapan din natin meron na namang panibagong kaso, di ba? Doon din sa Korean. Angeles City na mga Koreano na apparently 7 pulis pala yung sangkot dyan. pinagkakitaan din na kunyari involved sa droga para lang makuna ng pera. Oo. Kaya lang, Attorney Jimmy, question pala sa atin yung isang listener natin. Ano dahil ayaw nang diba, ayaw nang magsampa ng kaso nitong mga Koreano na to dahil umalis na sila, bumalik na sila sa bansa nila. Dahil natatakot na sila, ayaw na nilang bumalik pa sa Pilipinas. Pwede pa rin daw bang sampahan ng kaso yung mga pulis? Maliban sa administrative case, pwede pa rin ba criminal case kahit wala na yung mga Koreano dito? Mahihirapan kasi. Pwede naman. Kaya na mahirap dahil siyempre, yung kasing mga Koreano, sila yung Biktima mga... mismo. Tinatawag silang complaining witness eh. Oo. Para napakahirap i-prosecute nang wala mismo yung nagko-complain na siya rin ang witness. So waste of time lang kung sasampahan. Pero kunyari, Bro George, kunyari nakuna ng video. Oo. Di ba? That by itself, di ba? Pwede na Pwede naman, pwede Nakita naman. talaga yung pagtukot, bosas, pagpasok sa kotse. Kuha ng gamit. Oo. Dito kasi sa atin, pagka walang nagpupursige talaga Yun, na nagko-complain, Nakakalimutan. napapabayaan yung kaso. Kaya Correct. kinakailangan din yung merong complaining witness Siyempre. at maaari. Oo. Kaya we can understand yung predicament ng mga Koreano Yes. sapagkat natatakot sila sa kanilang Ba't buhay. ka pa babalik? Di ba kung maulit yun? Yes, Diba? oo. Alam Sige. mo, kung pwede man lang, Prof. John, isa na sa mga isampa kagad sa kanila, illegal possession of ugly face. Oo. Sino? Illegal possession of ugly face. Yung mga polis. Hindi, kasi talagang sumusobra. Sobra talaga. Medyo Sobra na mali talaga. kasi, medyo hindi kasi naging maliwanag yung instruction ng ating Pangulo, kaya namin misinterpret. At dapat siguro talagang liwanagin at parusahan yung mga nagkasala para sabihin na itong giyera na ito ay hindi giyera, laban lang doon sa mga mahihirap, ito yung giyera talaga doon sa mga masasama. Kasama na yung mga masasamang pulis na yan. At saka mas makakapal yung mukha ng mga pulis na to para gamitin nila yung statement ng Pangulo. Kasi alam nila na hindi doon patungkol yun. Correct. Diba? Kaya nga dapat ang Pangulo, Prof. George, must say something about this. Dahil so far, wala siyang sinasabi. Dahil in fact, gagamitin ito, Prof. George, ng mga detractors niya against him. Correct. Oo. Ammunition ito against him, di ba? Kung may plano man to destabilize his administration o patalsikin siya, tiyak, bala ito ng mga Pwedeng kalaban. gamitin, ano? Sige, Tita Beth, Tito Joe. Okay, Maraming puntahan na. salamat. Talking about business analytics, it's actually a new field, a new course. Business analytics really finding a way to get insights from data. Kunyari, maybe the best way to explain this is an example. You have, I was thinking during this early time of the day, you would encounter vendors, right? I recall a vendor who would position himself in a corner of a street with his cart full of fruits, and then every day he would sell his fruits in that corner, and to people who were living in that street and people passing by. And then all of a sudden, he moved to another place. And then he was asked, why did you move to another place? He said, because in this village, I noticed that the people who come to this village have bigger cars. And with that observation, I assume that they have more money to buy my fruits. And in the other corner where I used to sell my fruits, they had
there was another competitor selling the fruits. But here in this village, I was the only one selling the fruits. And besides, the people here in this village, they don't haggle a lot for the price. So this is an example of an application of analytics. The vendor was able to make a strategic decision to move to another location for better pricing and marketing of his products. But so that's really how it is. In a nutshell, analytics is using data to be able to improve their decision making. But of course, when you have so much transactions, so much customers and locations for your business, you would need sophisticated tools to be able to draw the insights from data. So that brought about the course. And in this conference, the business and the academe will be talking to find ways on how we'll be able to deliver the course. Yeah. When is this conference, Joshua? It's gonna be on Feb 3 Where would it in be University of Asia and the Pacific. held? All right. And how do people register for it? We have a registration form online in our Alright. UP.Asia website. All right. And so who's your target audience? So anybody like me, I'm totally non-business, no? And can I just walk in? And will it still be fitting even if you're like parang business 101 kind of, no, yung totally business for dummies yung dating. Will it help me because I have no idea, or should it be a certain kind of a person with a business background already? It's actually open to everyone interested in business analytics. It's to actually introduce the business analytics to the Philippines, because not all companies would really practice that. So for the companies that practice it already, it's only their opportunity to show it to other companies the power of using data. I see. So this is open. How much is the registration fee? For professionals, it's going to be 2,500. Okay, 2,500. And students, may students fee ba yan? It's going to be 500. Only 500. For those in the academe who are either teaching the course or running a program, that would only be for 1,000 pesos. So it's really for people who don't know what this analytics is all about. Yes. You'll have a big picture. You'll be presented on what's happening in the Philippines and globally. What is the trend? What will we expect for this industry? So you'll have a good orientation on the field. I see. So this is called Industry Academe Business Analytics Conference, Meeting Tomorrow's Demand. Okay, so anything else that you'd like to add with how you can please invite our viewers to attend your conference? Okay, well, we're inviting everyone who are into business analytics and those who would like to know more about the business analytics. You will be introduced to it. You will know how business analytics is transforming all the industries. You can be in government, health, education, transportation, any industry. As long as you have data, you will benefit from doing analytics. And for those who are in the academe, are the colleges and universities who are thinking of delivering this program or who are already doing so, you're also invited to come and discuss with the industry how you can better design your curriculum that are relevant to the needs of the industry. And for the students, I think this opportunity for you to hear from those who are doing analytics already what it is like to build a career in analytics. And at the same time, you'll meet other students from other universities who are already enrolled in analytics courses and come have a networking with them. Yeah. Just when you say analyze the data, is it like a data Excel data, or are you talking about like doing a questionnaire and having people answer a questionnaire, and from there you move your business accordingly? Well, analytics starts with a business question. What do you really want to make decisions on? For example, you want to know what, for example, what would be the relevant content, program content that your viewers would like to listen to so that they are tuned in to this program.
So typically you would profile your viewers. What are they interested in? That's analytics. But now surveys may not be the appropriate because you want to reach more people. So there are tools available now that makes data collection much easier and faster. And then once you get the data, then the next question would be, what would be the appropriate methodology to get the answers from the data, So the right statistics. answers? Yes, statistics, sometimes operation research methodologies. Analytics now draws discipline across other fields, not just statistics. Very, very interesting. Business analytics is really just a new discipline. It's a new discipline using old and new technologies. Yes. Now, because now we have big data. Data has been there since many years now. But now with the technology, with mobile computing, with the lowering of storage cost for data, we have been experiencing exponential growth in data. So there's volume in data. At the same time, there's velocity in data. Especially you in the communication. You want real-time news. You want real-time decisions. And the type of data we're able to capture and store now is more varied than before. Before, we were only processing numerical data, alphanumeric data. Now we have photos, we have videos, we have sounds to process. It's right? really processing and analyzing data, old and new, for purposes of making business decisions. Yes. So, wow, that's very interesting. So, thank you very much for enlightening us today. Thank you. And we'd like to invite everybody to your conference on February. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Thank you. Ayun, napaka-interesting na topic pala yan. At siyempre mga kasambahay, sa ating po mga driver, alamin natin ngayon kung ano ang ibig sabihin ng ilang road markings na madalas na nakikita natin sa ating mga kalsada. Ito po ang ating Manibela. Ito naman pong guhit na kulay dilaw kung mapapansin natin. Siya po ay single na yellow lane na dire-diretso. Kadalasan po na markings na makikita natin yan sa mga curve na kalsada, pababa na curve, pataas na curve. So mas delikado po siya. Unang-una po, hindi talaga natin nakikita yung kasalubong natin. Kaya wag po natin gagawin na tayo ay mag-overtake. Kasi po, diyan po kadalasan nagkakaroon ng aksidente. Kung mapapansin po natin, yun na ito, nag-double na yung solid na dilaw. So, ibig sabihin, kahit sino talaga, bawal overtake. Pero hindi po siya ganun kadelikado kagaya ng kaninang single. Pero ibig sabihin din po nito, bawal po tayo mag-overtake. Pero sana naman po kung sakali na nagkaroon po ng broken ito at overtake po yung nasa likod, ang pinakamagandang gawin po nung ino-overtakean ay mag-reduce ng speed. Pero ito pong solid na yellow, kahit sino po, binabawalan tayong mag-overtake. Ito naman po, may guhit na kulay dilaw, dire-diretso. May guhit na kulay puti, putol-putol. So, same lang po, kung nag-deload man po itong guhit na white, na putol-putol, ibig sabihin po, kung nasaan po yung broken na side, siya po yung pinapayagan mag-overtake. Kasi po, mas nakikita niya yung kasalubong niyang sasakyan. Kung o-overtake ka, o nakita mong broken, pinapayagan ka na mag-overtake kasi nakikita mo yung kasalubong mo, tingnan nyo pong maigi kung gaano siya kalayo o walang parating na sasakyan para lalo tayong safe sa kalsada. So, sana po sundin po natin yung markings na nakikita natin sa kalsada kasi po ginastusan niya ng ating gobyerno para po sa pangkalahatan na gumagamit ng kalsada natin para maiwasan po natin yung aksidente.
Yan, yung mga markings na yan, huwag niyo pong babaliwalayin. At saka siyempre, iba minsan kasi, lalo pat pinawid ng hangin. O kaya sa isang bagyo, bigla na natumba na lang. Ibabalik po natin sapagkat yung mga markings na yan, inilagay yan na may specific purpose at nilagay yan doon sa lugar na yan dahil pinag-aralan kung bakit dapat sa lugar na yan nakalagay. Lalong-lalo na kung makakatulong yan sa ating traffic at doon sa mga nagmamaneho. Lagi po natin susundin dahil may purpose at makabubuti po yan sa atin. Yun. Naman. And this time, balikan po natin ang ating kasamang nagde-day off dyan sa May Wow Toy Museum sa Quezon City. Hi, Angel! Hi, Monica! Good morning sa inyo dyan. And of course, good morning kay Kuya na nanonood sa atin at ganoon din sa ating mga kasangbahay. And of course, dyan, na sinabi ko nga dyan sa ating mga kasama dyan sa bahay ni Kuya. And happy Wednesday morning pa rin sa inyong lahat. And tama ka dyan, Monica, nandito pa rin ako ngayon sa Wow Toy Museum. At this time around, tulad ng aking nabanggit earlier, ay makakasama po natin ang owner ha, para bigyan po tayo ng overview kung ano po yung story behind this Wow Toy Museum. At good morning po sa inyo, sir. Siya po si Sir Jimmy Madara. Yan, ang owner ng Wow Toy Museum. Sir, tanong ko lang po, give us an overview po ng story behind this museum. Opo, nung 1962, doon ako lang umpisa mag-collect ng model kits. Tapos binili ako ng father ko ng model kits, binuo ko siya. 1962, 8 years old ako noon. Tapos nung nawala na siya, kinulik yung mga toys hanggang dumami. Hanggang naging museum na. Museum na. Pero ito pong museum, kailan po siya nag-start? Nung 2010 po, nag-start siya. So more or less mga 7 years na po tayo dito. Opo. At that time, 3 rooms lang po. Ngayon 5 rooms na kasi mga kasangbahay, 'di ba? So nag-start lang siya sa small room, ngayon 5 rooms na po itong Toy Museum. Ilan po ba? Tama po ba yung sabi ko kanina, over 13,000 toys po yun nandito? Opo, kasi nung nakita ko sa nung pamangkin ko, ng TTV, na galing sa abroad po yung mga ibang toys, pinadala niya rito. Kaya dumami. Oo. So ano po yung mga toys para po malaman nila? Kasi kanina po, we were able to explore the whole area. Although yung konting rooms pa lang, hindi pa buong rooms, nakakita na nga po tayo dito ng mga napakaganda at yung iba rare toys. So ano po yung mga nandito? Opo, kasi yung ibang toys dito, mga in-improvise ko. Yung iba, 2 toys, pinag-combine ko yung feature niya para mas maganda siya. Tapos yung iba naman, ni-recycle ko, katulad yung mga ventilador na maliit. Ginamit ko lang sa mga plastic screw. Tapos yung motor niya sa vibrator ng cellphone. Tapos yung bombilya naman na mga busted na light bulb, tinanggal ko, ginamit ko yung shell niya. Naglagay ako ng maliit na tao roon. Tapos yung tao, nilagay ko ng flashlight. Kaya akala mo, pag malayo, akala mo yung bombilya ay isang ordinary bombilya. Pero paglapitan mo, sa loob po may tao na may hawak siyang flashlight. Oo. Ayan, puntahan po natin tong isang talagang nakita ko na napakaganda. Ito pong area na ito, Sir Jimmy. Ito pong area na to, isang buong city, Isang diorama po sa Germany yan. Parang replica. Tapos binili ko yung mga train set na yan. Tapos may mga 5 set yan na mga trucks, pinag-assemble. Tapos yung mga bahay, bibili mo as a kit, na-assemble mo rin. Tapos lalagyan mo siya ng ilaw. Tapos yung pipinturahan mo, tapos lagyan mo ng mga weathering, mansa, para magmukhang totoo. Tapos yung mga tao rin, naglagay ako ng mga tao dito. May mga tao nga dyan, yung iba may hawak rin na flashlight, umiilaw. Oo, may ilaw din. Tsaka nakakatuwa, very detailed yung lahat ng mga figures na nakikita natin. Including yung trees na may, kunyari, na fireflies, na idea nyo po yan, sir, no? Opo, yung puno na yan. May mga firefly po nakalutang, hindi siya nakadapo sa puno. Yan po, ginawaan ko na lang yun. Yung mga LED light na yun, galing po sa mga sirang cellphone, yung backlight, yun po yun. Ito naman po, sir, ano ba to? Parang kilala ko yan Si Optimus ba yan? Hindi po, ito pong sasakyan na yun, nagka-transform siya, magiging robot. Ayun, si Bumblebee. Yun po. Ayan. So, ilan lang yan dun sa mga laruan na naka-display dito na talagang pinupuntahan ng mga estudyante. And of course, tulad ng aking nabanggit, mga kasangbahay, itong Wow Toy Museum is kilala na rin. So, it's not unusual anymore na makakakita kayo ng mga media vans and mga
school bus dahil may mga ginagawa po ito bahagi ng kanilang educational trip. Kasi hindi lang po mga toys talaga yung mga nandito, but there are also mga matututunan nila mga science, laws of science. Opo, katulad po yung dito, makita niyo po yung mga nakalutang na ginagamit sa magnet. Tapos meron mga bumbilya na nakalutang. Tapos yung nakalutang na yon, tinatransmit niya yung electricity papunta doon sa bumbilya. Kaya remote transfer yun by wireless. Opo. I'm sure, sir, marami ngayon na interested na talaga pumunta dito at balikan yung mga toys na pwede nilang makita dito. Paano po sila nga pumunta dito? Magkano po ba yung entrance? Yung store hours? Opo, pwede silang pumunta dito sa 99-101 Sergeant Rivera, Corner Banawi, Quezon City. Sa Barangay Manresa kami. Tapos ang entrance po ay 200 per person po. Adults and kids, the same rate. At saka kailangan po meron tayong minimum na 20 kasi po para i-operate yung mga toys na gumagalaw. Para sa electricity po, ano? Opo. Oo. And contact number po, sir? 363-6247. Tapos yung cellphone number 0919-469-69 uli. 87. Last na po, tips niyo po at saka message niyo po or advice niyo dun sa mga toy enthusiasts out there. Opo, yung mga toys natin, ang advice ko, ilagay niyo lang po sa, kung ayaw niyo ng pag laruan o nasawa na kayo, ilagay niyo po sa isang tabi kasi pagdating po ng araw habang tumatagal yung tinatago, tumataas yung value kasi nagiging rare na po yun. Opo, tapos pagdating ng araw, pwede natin i-share sa ating mga magiging anak at saka kaibigan na itong toys na ito, binili ng magulang natin. Alright, maraming salamat po sa inyo, Sir Jimmy Madalang, ang owner ng Wow Toy Museum. And it's nice to see talaga at saka talagang mahawakan itong mga toys na ito na in this age of technology na yung ibang mga bata puro iPad na lang at saka mga gaming devices yung kanilang nilalaro. But this time, dito po pag kayo ay pumunta dito sa Wow Toy Museums ay you'll be able to see at saka makita rin po talaga yung mga old toys na inyo pong hindi nakikita na ngayong panahon na ito. Parang nagta-travel ka through time. Yes, that's right. Okay, ayan mga kasangbahaya, so many toys and yet so little time. Pero inaanyayahan ko po kayo nga mag-drop by dito, lalo na po yung mga toy collectors and I'm sure makakita po kayo ng mga toys na gusto nyong makita dito sa Wow Toy Museums. At I'm sure nag-enjoy po kayo dahil nag-enjoy po ako sa aking paglipot or pag-explore ng Wow Toy Museums. Always remember guys, play is the highest form of learning. So let your children play, give them toys, diba? And let them make memories. Balik po sa inyo dyan. Ayun. Thank you so much, Angela, mula dyan sa Wow Toy Museum. And of course, regards kina Sir Jimmy kasi apparently, once upon a time, nagpunta na rin pala ako dyan. Before? There's always a child in every one of us. Di ba? Yes. Talagang darating sa punto ng buhay mo na either gugustuhin mo magkaroon ng ganung laruan o nagkaroon ka ng ganung laruan at yun yung pag nakita mo, babalikan mo, tama, ito yung binigay sa akin. old days. Kaya nga di ba? Kaya bumibili ako sa mga katulad ni na sir na at least kahit paano yung kabataan sa sarili niya ay kahit gumagastos siya, nagkaroon siya ng museum para na ma-enjoy ng mga hindi makakabili ng ganun. Correct. Para may makita silang ganyan. To me, napakagandang at least personal satisfaction sa kanya yan. Correct. Tsaka meron na rin mga toys kasi ngayon na bukod sa laruan, educational na rin. So, bukod sa, yun nga, nag-enjoy mga bata, natututo rin sila at the same time. Ayan. At abangan nyo next week dahil sa next week ay papabalikin natin si Doc Camille dito. May pag-uusapan tayo tungkol sa mga Laruan? bata at mga paglalaro. Sige. Wow! Gutom na talaga ako. Oo, ito na inaabangan natin. Kanina pa ako naglalaway. Oo. Kaya puntahan natin mga kasangbahay si Rina at Doc Pebbles para sa ating What's for Breakfast! Doc Pebs, matagal na wala itong kasama natin mga chefs for today. Hindi na matagal ko nang hindi nakita. Oo, masyado daw silang nagpapasexy kaya medyo natagalan yung kanilang pagbalik dito. Ayan. Good morning, Chef Bev and Chef Marina. Good morning. Congratulations. Ay, salamat. Ayan. Siyempre, ayan. Unahin natin si Chef Bev. Ano bang niluto natin today? Para maluto ni Rina mamaya kay Ian yan. Chicken penne pasta in vegetable sauce. Wow! Yung ingredients natin dyan, Chef Bev. Okay, ang mga ingredients natin ay
yung penne pasta yung gamit natin. Pero pwede rin kayo gumamit ng spaghetti or any pasta naman. Yung chicken meat, Parmesan cheese, bacon, onion, garlic, carrots, celery, eggplant, salt, and pepper. Okay, so paano natin gagawin yan? So una, ang ginawa ko muna is pre-cook ko muna yung ating yung chicken. Okay. Chicken meat. Ayan. So hanggang sa mag-golden brown siya. Tapos i-set aside natin. And then after, yung ating bacon naman, so nirender natin yung fat ng bacon. Ayan, para yun yung gamitin nating oil. Para mas malasa. And then, isote na natin yung ating onion, yung garlic, celery, hanggang sa mag-opaque. So, mga minute. Tapos yung ating bell pepper. Yan. Tapos yung mushroom. So, kahit anong vegetable na pwede nyong okay naman siya. I-add. So, yung tomato sauce. Then, pwede yung chicken stock or yung pasta water para hindi siya mag-dry. Tapos yung ating zucchini. Ayan. Tapos yung ating eggplant. Yung eggplant siya kay zucchini, na-roast natin para medyo lumabas talaga yung lasa ng vegetables. Ayan. So yung ating shredded carrots. Ayan. Tapos yung broccoli na blanch natin. So yung mga vegetables, yung mga naka-pre-cook na. Ayan. Tapos yung oregano, yung basil, Parmesan cheese, tapos yung mga salt and pepper. Then, binalik na natin yung ating chicken meat. At saka yung bacon. Ayan. So, minix na rin natin together yung pasta. Then, ready na siya to serve. Ayan. Yan ang ating chicken penne pasta in vegetable soup. Yes. Ano pang ibang dala natin? Meron tayong pork embutido. Okay. Wow! Yummy! Sige, so ano na po kayo? Promote po. Ay, si kayo Chef po. Bev. Chef Bev. Pwede nyong sa Facebook siya kay Instagram, Sweet Bear Cakery. May contact number 0915-661-3712. At saka hi sa mga nanonood na mga friends namin. Yeah. Sa mga taga Cebu, hello. Good morning! Ayan. Dumako naman tayo kay Chef Marina ngayon. Ano ba ang niluto mo sa amin for this morning, Chef Marina? Okay. Nowadays, mga bata, hindi sila mahilig kumain ng vegetables. So, what I made ay ang ating cheesy cauliflower pizza bites. Pizza bites. Parang vegetable bites din to. Ayan. Madali lang ba itong gawin? Ano-ano yung mga ingredients natin dito, Chef? Hindi tayo magluluto. Imimix lang natin siya. Ingredients, 2 cups cauliflower, 2 pieces eggs, 1 cup mozzarella and cheddar cheese, 1 teaspoon oregano, 1 teaspoon tarragon, and 1 teaspoon basil. So, all we have to do is just mix all the ingredients. Meron pa tayong garlic doon, di ba? Garlic. Okay. So, pag may food processor po sila, mas maganda para maging fine ang ating cauliflower. And then, inad natin ng eggs. 2 eggs, 2 cups of cauliflower. And then, we add combination ng ating mozzarella and cheddar cheese. And then, salt and pepper to taste. And then, naglagay din ako ng ating mga herbs and spices, yung ating parsley, basil, and tarragon. Then mix it well until mag-blend siya. And then pour natin sa ating baking dish. Bake natin to ng 425 Fahrenheit for about 25 minutes. Ayan, tas handa na siya. Yeah. Yan ang ating cheesy cauliflower pizza bites. Ayan. Para makain ng mga kids, diba? Hindi halatang vegetable nga ito, Chef. Ano pa ba yung mga ibang dala niyo sa amin, Meron Chef? din tayong petchay with oyster and mixed pusit and dilis with boiled eggs. And then yung ating Filipino chicken adobo. And yung favorite ni Kikay, Na kanina pa niya kinakain. Yummy! Oreo balls. Ayan. Okay. Maraming salamat, Chef Marina. At syempre, bago kita pakawalan, saan ka ba nila pwedeng makontak kung gusto nila magpaturo or umorder sa'yo? I do weight loss coaching. We have our clinic in Regalado Avenue
It's called WBB Wellness Center. For those who want to lose weight without dieting, please call or text 0917-550-4546. And of course, I would like to greet Chef Blake, kung sino po Hi, yung pupunta Chef ng Blake. Malaysia. Opo, pwede po sila doon kumain sa Capital Coffee Cameron, Highlands, Malaysia. Hi, Chef Blake. Hi, Chef Blake. Good morning. Maraming salamat sa inyo, Chef Bev and Chef Marina. Ayan, syempre sa mga gusto magpa-sexy, pwede nyo lang kontakin si Chef Marina. Thank you so much. Thank you very much. Maraming salamat sa ating mga chef. Yes, so maraming salamat Rina at Doc Pebbles at syempre kay Chef Beverly at kay Chef Marina. Nako, napakasarap po, healthy na, yummy pa. At syempre mga kasangbahay, to complete our Wednesday morning, ito ang ating Something Good. O ito mga kasangbahay, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang mapagmalasakit na restaurant sa Canada na usap-usapan sa social media. Ito dahil ayon sa Facebook post ng netizen na si Sean Halbert, meron siyang nababalitaan na may isang restaurant na nagpapakain ng libre sa mga taong nangangailangan. Ito ay ang Marche Fairdu, isang Middle Eastern restaurant sa Montreal, Canada. At dahil sa kanyang curiosity, sinubukan ni siya na magpanggap na pulubi upang tingnan kung totoo nga ba ang bali-balita. At kapag dating niya sa loob, mga kasangbahay, ito no questions asked, ay maligaya siya tinanggap ng mga staff at pinaglingkuran ng mga tauhan sa loob ng restaurant. At ayon pa nga sa may-ari ng Marche Fairdu, ginagawa nila ito dahil maraming magandang nagawa daw ang bansang Canada sa kanila dahil sila ay mga immigrants mula sa Iran at gusto nilang tulungan ang mga kapwa nila nangangailangan at kahit sa maliit na paraan lamang. At syempre mga kasangbahay, labis itong ikinatuwa ng ating mga netizens mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ang may-ari na si Yaya at ang kanyang staff ay may ginagawang something good. O ayan ang mga kasangbahay, sana dumami pa ang mga katulad nitong si Yaya at yung restaurant niya dyan sa Canada. At syempre, i-like and share nyo na po sa Facebook ang Kikay Cares. At syempre mga kasambahay, napaka-importanting announcement po nito. Iniimbitahan po namin kayo manood ng premiere telecast ng ginanap na Second Wish Music Awards ngayong Sunday, God willing po, 8:30 p.m. At mapapanood po itong worldwide via FB Live at YouTube streaming. Pumunta lang po sa official Wish 1075 Facebook page at YouTube account. At para bigyan tayo ng overview ng ating mapapanood sa Sunday, tunghayan po natin to. Do you wish to relive the night of music and revelry? The stunning performances, the winning moments, Sorry. Thank you so much. Thank you. your wish has been granted. Catch the telecast of the Second Wish 1075 Music Awards on January 29, 8:30 p.m. on UNTV with worldwide broadcast via Wish 1075 Facebook page and official YouTube channel. The Second Wish 1075 Music Awards, your wish-clusive gateway to the world. Ayan. So, huwag niyo pong kalilimutan, abangan niyo po yan sapagkat napaka-successful po talaga. At napakadami ring nanood. Punong-puno ang Araneta, di ba? Hindi nga ako nakapunta nun. Oo, full house, wala kang naupuan. Hindi ko nakita si Morissette. Oo, tsaka gusto natin na batiin ng congratulations yung lahat ng nanalo. At siyempre, ang Wish 1075. 2 taon pa lang sila, pero kita nyo naman. Napaka-successful. 310 million. 310 million, kung di ako nagkakamali. Ang followers? Ang ng Wish 1075. Okay, at siyempre mga kasambahay, may Wish 1075, meron din namang
At meron naman tayong radyo, ang ating puntahan. 13:50, Tita Beth, Tito Jo. Dadaan kami dyan ni Tita Beth. Maraming pagkain na Course. Ate Beth. Si Tita Beth, kunyari, ayaw niya dahil nahihiya siya. So, kunyari, pipilitin ko siya. Kunyari, pipilitin ko. Ayun, di ba? Kunyari, hilahin. Kasi walang hiya. Halika na. Hindi nahihiya. Kunyari, hilahin ko siya, mag-ayaw-ayaw siya. Pero actually, pupunta naman talaga siya. Ganon. Yes, Ganon. Maliban sa pagkain, ano pinag-uusapan nyo? Wala, yun lang mga, alam mo naman, yung Wish 1075, yung hindi natin napuntahan uli. Oo. The usual. Sinabi mo pa yun. Pero talagang alam niyo po sa radyo, pinapatugtog namin ni Tita Beth. Oo. Ang lahat po ng mga inaawit ng ating mga Filipino singers, dyan Pati po yung mga sa bus, Pati di yung ba? mga DJs, di ba? Na mga kumakanta dyan. Ang Talaga gagaling. napakahusay. Hindi nga kami, nag-a-apply nga kami, rejected. Kasi Attorney G, sabi nga ni Kuya, kapag ka ikaw, Alas wish 12. upon a star. At saka alas 12 kasi no-open ni Kuya hanggang alas 3 na madaling araw. Hindi ka na makakatulog dyan, Prof. George. Oo nga eh. Hindi ka na makakatulog dyan. Parang sinabi na ni Kuya, huwag ka nang tumulog at the same time. O kaya- Habang kami tulog, O kaya gising ka. gusto mo daw, katapat ka ng time slot ni Friendly Nikki. Talunin mo. Sige, okay, Tita Beth, Tito Jo. Sige, thank Yes. you Ingat. Pupunta kami dyan. La 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 la.